Masasalay sa mga piloto at mga flight attendant ang buhay ng mga pasahero ng isang eroplano. Kaya hindi biro ang kailangan nilang pagdaan ng pagsasanay, lalo na sa mga hindi maiiwasang sitwasyon tulad ng emergency landing o plane crash. Balitang hatid ni Pam Alegre. Ito ang cockpit ng isang flight simulator. Bawat buton dito, pareho sa isang commercial airline. Mula pagharurot sa runway, paglipad sa himpapawid at paglapag sa paliparan. Kayang gayahin. May projector din na kayang tularan ng runway ng iba't ibang bansa, mapaaraw man o gabi. Dito sinasanay ang mga mag-aaral na piloto para sa mga sitwasyon na hindi pwedeng subukan sa totoong eroplano, katulad ng emergency landing o plane crash. It's imperative that the flight crew should secure the so-called flight deck or the commonly known as the cockpit, because you don't want unauthorized persons, especially terrorists, to enter the control area. Batay sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board, ang pagbagsak ng Air Philippines 737 ang pinakamalalang aksidente sa himpapawid sa ating kasaysayan. 131 na pasahero ang namatay noong April 19, 2000 sa Samal Island. 104 naman ang namatay noong February 2, 1998 nang bumulusok ang eroplano ng Cebu Pacific Air sa Mount Lumot, Claveria, Misamis Oriental. 24 na aksidente sa ere naman ang pinakamaraming naitala sa Pilipinas noong 2007 at maging noong 2011. Noong nakaraang taon naman, 17 na aksidente ang naitala. Maging mga flight attendant, mabusisi rin ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sa industry standard, may minimum na 180 hours ang training ng bawat flight attendant. At para sa mga gustong sumubok sa ganitong industriya, ito ang minimum requirements. Kailangan may 20/20 vision, clear complexion, pwedeng may asawa pero ang height, kailangan 5'3" sa mga babae at 5'7" sa lalaki. Ayon din sa International Civil Air Regulations, kailangan may isang flight attendant sa bawat 50 pasahero. Kaya kung tataas ang operations ng mga airline companies, dadagdag din ang demand para sa mga flight attendant. Lagi man sila nakapustura at nakangiti, pinaghahandaan nila ang bawat sitwasyon katulad ng emergency landing. Please study the safety cards found in the seat pocket in front of you. Pinag-aaralan din ang mga gagawing contingency sakaling may mangyaring hijacking. Gayon din para sa mga pasaherong talagang pasaway lang. Meron tayong mga protocols on how to properly deal with passengers, await passengers, and paano ma-recognize kung anumang meron na hijacking procedures na maaring mangyari sa lipad. So, dahil dito, meron tayong mga briefing na ginagawa bago pa manlipad ng mga pasahero. Patience, kailangan yan sa mga irate, sobrang irate na passengers, yung mga makukulit na passengers, lalo na yung mga lasing minsan, di ba? Maraming mga ganyan. So, well, akala nung iba, yung mga flight attendant, puro paganda lang, arte lang. Well, hindi. Number one na duty namin is safety ng pasahero. Yung pinaka-priority dito sa safety ng mga pasahero kasi buhay ang pinag-uusapan. Hindi lang yan basta travel around the world eh. Ano yan eh, ikaw yung magsaserve ng food, ikaw yung mag-check ng security ng passengers. Marami kang role sa isang job. Pam Alegre, GMA News.